for later release. Yan pong ibig sabihin ng FLR. Ibig sabihin po, nag-cash advance na sila. At nagkaroon na ng bigayan sa mga kongresista upang makuha nila ang pandaraya na pirma upang maisulong ang impeachment operations at maiakyat sa Senado noong 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. At ito po ay pundo ng mamamayan na ang banggit ni Congressman J.J. Suarez at ni Dong Gonzales. Si J.J. Suarez, Quezon Province to eh. Si Dong Gonzales, Central Luzon ito. Binanatan din po ito ni Bong Pinida at ng mga Pinida dahil sa kanyang style na kontraktor, no? Parang si Garjola din, nagbibenta ng proyekto at namumorsyento maliban pa sa pangungontrata mula doon sa poder at kapangyarihan na kanilang nakukuha bilang bahagi ng alipores ng sindikato ng mga mandarambong sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, itong si Congressman Toby Chanco nilapitan ayon sa kanyang salaysay ni J.J. Suarez at ni Dong Gonzales noong March 2025. At alalahanin po natin na ang kanilang diskarte para doon sa pa-impeachment style at gimmick nila kay Vice President Sara Duterte, ginawa nila noong huling bahagi ng Enero last year 2025 at unang bahagi ng Pebrero. Dahil wala pang release ng mga pundo, dahil first 2 months to 3 months naghahanap pa ng koleksyon sa revenue ang gobyerno, bagamat may budget approved na, nagkaroon ng FLR or for later release guarantee itong sila Romualdez, at with guarantee na paparelease ni Marcos ang 209 billion pesos na worth ng mga kunwa-kunwari ang projects nila. Ngayon, dahil nag-aalangan itong mga kulukoy na J.J. Suarez at Dong Gonzales, lumapit po sila kay Toby Chanco nang okay pa ang kanilang mga political na ugnayan sa loob ng Kongreso. Hindi pa totally binangga at sinalag ni Toby Chanco ang mga maniobra ni Martin Tambaloslos sa loob ng Kongreso. Ang banggit ni J.J. Suarez at ni Dong Gonzales kay Congressman Toby Chanco na kung pwede mapaluap at mabulungan si Bongbong Marcos Jr. na iparelease na ang 209 billion pesos in advance, dahil ang term na ginamit ni Toby Chanco nang dinescribe niya itong paghingi ng pabor at maniobra ni J.J. Suarez at ni Dong Gonzales sa kanya dahil may namuhunan na para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pag sinabing may namuhunan, may mga nag-release na ng cash advance. Ibig sabihin po, nakakuha na ng pera at namudmud kahit na paparating pa lang ang pundo para sa budget for 2025. And the amount was very staggering, 209 billion pesos. Kasama po dyan na nakinabang ang mga kongresista kunwari pero mga operatiba ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso. Sila Lola Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lover Party List, at itong si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Tig 150 or 200 million sa kanila in terms of project advance or cash advance / for later release, pero mayroon ng pera na gumalaw. At ang mga perang ito ay kukunin sa kaban ng bayan, babawiin sa pandaraya at pagnanakaw sa proyekto. Pero ang naunang cash advance na binabanggit ni Congressman Dong Gonzales at Congressman J.J. Suarez, mga cash advance po yun ng mga kontraktor na pinagkukuha na ng pera, pero ang garantiya ay ang pagkuha at pagkulimbat sa pundo ng mga proyekto na gagawing ghost projects.
Yan ay pinayagan ni Marcos Jr. Kita nyo mga kababayan kung gaano kabalasubas ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya maraming salamat dito sa patuloy na expose din ni Congressman Toby Chanco, who is considered to be one of them. Pag sinabing one of them, si Toby Chanco ay nagtatanggol kay Marcos, pero sa kanyang pagtatanggol kay Marcos at pag-atake niya kay Romualdez at mga grupo nila, hindi maiwasang maibabaon niya sa hukay si Marcos, kasi ang 209 billion pesos na kinumpirma ni Congressman Toby Chanco na pinarelease ni Marcos ay bahagi po ito ng 209 billion nang binabanggit ni Saldico na sinuhulan ang mga kongresista gamit ang peke na FLR. Peke dahil ang purpose noon ay hindi naman talaga sa proyekto, kundi para sa pagnanakaw. At ang pagnanakaw na yan, nakash advance na ng mga buaya at gahaman sa pera ng mga kongresistang nagpasuhol upang atakihin at palusutin ang impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun! Kaya, yung mga top priority projects sana, subway sa Metro Manila, na may underground train tayo, ay maaantala siguro ito ng 2 taon dahil yung mga pundo bilang bahagi ng counterpart ng Philippine government para sana dito sa mga malalakihang projects, mga tulay na malalaki at mga interlink highway at development ng mga infrastructure na malalaki ay binawasan o kinuhanan po ng counterpart funding at inilagay sa flood control, pinalusot sa pamamagitan ng insertion, nirealign at pinapunta sa program appropriations para itago. Pero ang question sa pagbubunyag na ito ni Toby Chanco, sino ang nag-approve? Sino ang nagpa-release? Di po ba si Marcos Jr.? Therefore, ang pananagutan sa pagkakaroon ng panunuhol gamit ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga proyekto nilang diskarte, kagaya ng mga ghost flood control projects at maanomalya at mga substandard na infrastructure projects, hindi pwedeng maghugas kamay si Marcos na kay Romualdez lang yun, kay Saldico lang yun, sa Congress lang yun, wala akong pakialam doon, wala akong kinalaman doon. No! He was aware, fully aware, and he gave the consent and approval na sige, iparelease na ang 209 billion pesos na yan dahil na cash advance na naipromesa na yan, namuhunan na ang mga kontraktor upang mabigyan ng cash advance by the hundreds of millions bawat isa na mga buaya at gahaman ng mga kongresista. Ngayon, binubulgar na ni Congressman Toby Chanco na tama lang na maibasura at hindi po mabigyan ng karampatang aksyon sa Senado at ibasura ng Korte Suprema yung pandaraya at may panunuhol na basura na impeachment complaints na pinausad at minaniobra ni Marcos at Romualdez noong nakaraang taon. Ayan. Kaya ngayon, malinaw na kung bakit nagnanakaw at bakit naglilikha ng pera sila Romualdez at Marcos, hindi para sa kabutihan ng taong bayan, hindi para sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, kundi para punduhan ang kapritsyo nila na tanggalin sa political equilibrium of political landscape, na matatanggal ang influence ng mga Duterte before 2028. And isa sa mga balakid sa ambisyon na yan nila Marcos at Romualdez na sila pa rin ang mag-concentrate at mag-consolidate ng poder lagpas pa sa 2028 ay ang pagkakaroon ng isang Sara Duterte bilang Vice President. Kaya, ginamit nila ang pondo, pinayagan ni Marcos na dayain ang budget, palusutin ang mga insertions which are actually pork barrel, ang mga unprogrammed appropriations na bahagi ng pangsindikato sa budget upang itago
ang pamimera at pagnanakaw at pangungulimbat, si Marcos pa rin po ang nagbibigay ng authority para mangyari ang 209 billion pesos na expose ni Congressman Toby Chanco. Yun nga ang sabi ko the more that Toby Chanco exposes, the more that Marcos goes deep into the mire of being involved as a mastermind in everything pertaining to corruption and plunder under his government. Ayun. Akala ni Toby Chanco ay natutulungan niya si Marcos. No! Mas lalong pinapalubog ni Toby Chanco si Marcos Jr. upang instead na matulungan niyang makaiwas at makapagkunwari sa kanyang pagkumpirma na ginamitan ng 209 billion pesos na peke at gawa-gawang mga proyekto, ginawang ghost projects at mga substandard at pandaraya na mga infra projects, binawasan at kinuhanan ng pundo ang mga counterparts sa mga real big ticket projects na funded ng foreign governments na counterpart natin, hindi umuusad dahil pinayagan ni Marcos na i-realign, i-reinsert sa ibang mga items para mandaya at itago sa unprogrammed appropriations. Yun pala ang layunin, hindi lamang mangungurakot, kundi gagamitin sa panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon sa 2026 na layunin nilang itulak pa muli ang isa pang hirit ng bulok na impeachment approach of demolition job laban kay Vice President Sara Duterte, naghahanap sila ngayon ng panunuhol. Saan nila ito huhugutin? Kaya may naiwan dyan na 150 billion pesos na unprogrammed appropriation kay Marcos. At mayroong mga insertions at mayroong mga AIX, AKAP, MAIX, tupad na nagkakahalaga ng 138 billion pesos at may 33 billion pesos doon sa farm to pocket road at mayroon pang around mga 10 billion na pork barrel na itinago si Marcos sa Department of Agriculture. Ito ang babantayan natin kasi booking at bistado na ang flood control projects. Kaya dito na naman sila sa farm to pocket roads. Dito na naman sila sa AKAP, AIX, MAIC, tupad na nagkakahalaga ng 138 billion pesos. At dito sila sa 10 billion pesos na diskarte ni Marcos na pork barrel na itinago niya sa Department of Agriculture na tinatawag niyang Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. Wow! Very, very vague, malabo, at alam natin na yan ay pork barrel, palusot na pundo na ipinaraking ni Marcos doon sa loob ng Department of Agriculture. Kaya hindi na po ito talaga pwede pang makaligtas sa matalas na pag-oobserba ng taong bayan. Na talaga naman pong walang batayang tama at katotohanan ang layunin nila na mapa-impeach at mapatanggal sa kapangyarihan niya bilang Vice President si Sara Duterte bilang elected by the people dahil hindi nila matanggal o basta-basta ito madadali na hindi sila gumamit ng diskarte ng panunuhol sa isang basura at baluktot na impeachment operations. Kailangan talaga nila ang pundo. Hindi lamang para personal na nakawin at personal na mangulimbat, kundi gagamitin sa marumi na laro ng political operations na ngayon ay kinukumpirma mismo ni Congressman Toby Chanco. Ang asawa ni Congressman Toby Chanco ay pinsang buo ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Yan po ang linya nila sa pagkakadugtong at pagkakadikit ng kanilang mga pamilya. Pero si Toby Chanco, kinukumpirma niya ang maraming bagay doon sa pagbubunyag na ginawa ni Ginoong Saldico. At even ang nauna ng mga pahayag na sinabi niya na talagang atat na magpresidente itong si Martin Tambaluslos, pero ngayon wala na. Kasi ang kanyang ambisyon kasabay na lumubog sa pagkabulgar ng pagiging mastermind ni Martin Romualdez at ni Marcos, kung kaya
hindi na po yan mangyayari pa na magiging presidente siya. Ilalampaso yan ng isang Sara Duterte kung matutuloy at magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Ayan. Masaya ito, ano? At itong timing ng pagbubunyag na ginawa ni Congressman Toby Chanco dahil impeachment attack na naman ang inihahanda ngayon sa pagbubukas muli ng Kongreso ngayong or pag-resume ng sesyon sa Congress sa January 26.